Hello, hello. Isang magandang umaga, gabi, hapon, o anumang oras sa inyong lahat dyan, mga kapotol guys. Sa inyong, ano man ang inyong time zone, saan na kayo naroon ngayon. For today's video, naisipan kong mag-vlog about tungkol sa lahat ng kung sino man ang gustong may balak mag-abroad o OFW. Disclaimer lang, itong vlog na to ay mas lalong nakalaan para sa mga nagbabalak mag-OFW, lalong-lalo na doon sa mga lalaki man o babae na pamilyado na, lalo at higit sa lahat ay may anak silang may iwan na simula nagkakaedad ng 6 or 7 years old to 13 years old and above. Nais kong malaman nyo dahil napaka-importante ito. Bago kayo magbalak or mag-isip na ituloy nyo ang winabalak nyo o pangarap nyo mag-abroad or magtrabaho sa ibang bansa bilang isang OFW, ay pag-isipan nyo muna ng hindi lang makalimang beses o 10 beses. Pag-isipan nyo muna mabuti kung talagang yun na nga lang ba talaga ang last option nyo na kailangan talaga mag-abroad kayo or mag-ibang bansa para magtrabaho para sa inyong pamilya o anong padahilanan kaya kayo mag-abroad. Ito ay dahil may nakasalalay ng mga anak kayong may iwanan. Kung ito man ay para sa inyong mga anak, kinabukasan ng inyong anak kaya kayo aalis, pag-isipan nyo pa rin mabuti. Dahil kaya ako nabanggit partikular ang edad ng mga may anak na pwedeng maiwan na 7 years old to 13 years old and above. Maximum 18 years old dahil nasa stonggo lang na yan. Pero ang importante talaga yung 7 to 13 years old. Kasi napaka-crucial ng edad na yan kung kayo po ay aalis. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang padre di pamilya. Natural na isipin mo talaga. Kaya ka aalis dahil ikaw ang provider bilang isang padre di pamilya. Lalo kung ito ay para alang-alang naman para sa iyong mga anak. Pero pag-isipan mo mabuti, kung meron ka rin lang naman ibang option na pwedeng dito ka na lang sa Pilipinas, kapiling mo ang iyong pamilya, mas mabuting ito na lang yung gawin. Ito po ay payong personal ko o kung yung pakikinggan ay okay lang, maganda. Pero kung talaga hindi talaga pwedeng hindi umalis, pwede rin naman kayong tuloy kayong umalis. Pero para sa akin, may papayo ko sa inyo, kung kayo mag-OFW, tapusin nyo lang ang inyong kontrata hanggang 2 years. Bumalik na kayo sa inyong mga pamilya. Dito na lang kayo sa Pilipinas, magkasama kayo. Para ang yung mga anak ay lalaki na kapiling mo sila. Magkakaroon kayo ng tinatawag na physical bonding. Kasi iba pa rin talaga yung may physical bonding sa mga anak. Mamimiss mo habang lumalaki ang mga anak mo. Mamimiss mo lahat ng importanteng event sa buhay nila habang sila ay maliliit pa. Na napaka-importante yung dapat din dyan at kasama ka pang buong pamilya niya. Dahil nais ko lang ipaalala sa inyo, pag yan ay lumaki na, hindi na pwedeng balikan ng kanilang kabataan. Isang beses lang lahat tayo dadaan sa pagkamaliit o bata. Kaya napakahalaga na habang maliit pa sila, ganyang edad may physical bonding kayo ng inyong mga anak. Dahil yan ang hindi nila makakalimutan at hindi kayang bayaran o tumbasan ng anumang yaman. Dahil pagdating ng panahon, lalo na pag nasa tamang edad na sila, magkakaroon na sila ng tamang isip at dumating na sila sa may mga trabaho na kahit gusto mo man silang makabanding dahil kung nandito ka na sa Pilipinas, may mga sarili-sariling lakad na mga yan dahil nasa
sariling buhay na sila dahil nasa tamang edad na sila. Doon mo mapag-isipan at baka magsisi ka pa. Dapat nga pala, habang maliliit pa sila, ay kasama mo silang habang lumalaki. May mga lahat ng bahaging importanteng event sa buhay nila ay dapat ay naroon ka. Yun ay napakalaga, hindi nila makakalimutan yun. Higit sa anumang bagay na pwede mong maibigay katumbas ng pag-iibang bansa. Oo, nandun na tayo. Ay bibigay natin sa kanilang financial na pangailangan o anumang material na kailangan nila. Pero bandang huli, kung nagkaedad din sila, habang bata pa maaaring yung matutuwa sila sa mga binibigay niyong pasalubong o padala ng pera. Pero pagdating ng panahon, habang lumalaki sila at nagkakaisip, mas mahalagaan pa rin nila yung emosyon at hindi puro pera lang. Kaya para sa akin, napakahalaga talaga yan na huwag kayong umalis. Importante lumalaki ang mga bata na nandiyan kayo nagagabayan yung bilang mag-asawa. At higit sa lahat, lalo na ang asawa mo. Lalo na kung ito ay bata pang naiwanan mo. Napaka-crucial yan. Oo, nandun na sabihin natin kung mamahalan kayo. Kahit gaano pa kayo nagmamahalan sa isa't isa. Pero tao lang din yan. Maaaring isa, dalawa, o hanggang maximum 4 years, magiging sabihin na natin kakayanin yung dalawa pareho mag-asawa na hindi magkasala sa isa't isa. Pero pag lumagpas pa doon 6 years to 10 years patras, totoo yung mga nakikita nyo post. Nangyayari yan sa tunay na buhay. Dahil tao lang sila, may kasabihan nga ang matatanda na kung ang kahoy man daw, kahit na gaano kababad sa tubig, idaran mo sa init, ito'y mag-aapoy at mag-aapoy pa rin. Totoo yan mga kapotol guys. Ang ating mga asasawa, gaano man tayo kamahal ng mga yan. Bilang tao may pangailangan sila. Banggitin na natin sexual o anong paman yan, ang tawag dyan. Kaya siguradong mahihirapan. Hindi ko masasabing 30 na lang, 10 out of 10. Siguro 30 na lang, 5 out of 10 kung merong makakatagal ng talagang hindi masisira ang pamilya o magluloko ang isa sa inyo. Napakaswerte naman. Pero hintayin niyo pa ba mangyari? Pwede rin lang naman kayo mamuhay ng magkasama. Dahil tandaan niyo lagi sana mga kapatid guys, pag nasira ng isang relasyon, napakahirap ng balik. At may balik man, kumbaga sa kahit anong bagay man, kumbaga sa taas nga, mabasag man at idikit mo muli, hindi na ito original. Hindi na ibababalik nila dati. Kaya, sana pakinggan nyo ang tuntunan tayo para sa atin. Mas mahalaga pa rin. Nabuo lagi ang pamilya. Kasi kahit anong mayroon kayong pag-uusap, na mag-asawa ang unawaan, maaaring sa iba kung mangyayari na talagang matutupad ang pangako ng isa. Pero hindi garantiya na matapos yung tagal ng panahon na hindi magkakasala bawat isa sa inyo. Napakaswerte na nun. Pero ganun pa man, nasa inyo pa rin siyempre ang pagkasya dahil kayo ang mas nakakilala sa isa't isa. Pero bukod sa asawa, gaya nga ng sinabi ko, i-considera nyo rin po talaga ang inyong anak. Kung meron kayong anak na ganong edad, eh mas mabuting palakin yung mag-asawa na dito na kayo kasama sa Pilipinas. O mahirap kung mahirap dahil napakahirap ng hanap buhay dito sa atin sa Pilipinas. Pero mapagtutulungan yan, lalo na kung meron naman kayong ibang maasahan. Nasa pagtutulungan yan. Bakit ang ibang nakakaya nila? Di ba? So makakaya nyo rin yan. Basta yun lang mga kapatid guys, pag-isipan nyo mabuti. Dahil yan kahit ayon sa pag-aaral yan talaga pinaka-crucial na edad ng bata. Kailangan ng magulang na dapat ay kumpleto kayo. Kasi naalala ko nga, minsan sinabi sa akin ng based on my own personal
personal experience. Naalala ko, sinabi sa akin ng maliit pang anak ko, dahil ako personal na OFW din. Habang nag-video call kami, sabi ko sa kanya, huwag siyang malulungkot kasi nakikita naman kami at lagi nag-uusap sa video call. Alam mo, para akong binuhusan ng malamig na tubig nung kasinagot ng aking anak mo. Sabi niya sa akin, bakit pa? Sa video call, mayayakap ba kita? Nabuhusan ako ng malamig na tubig at natauhan. At pag-isip ko, may katiran yung anak ko kahit na sa murang edad niya pa lang. Tama nga naman, ang bata. Buti pa yung bata, naisip niya yung gano'n. At kailangan ng bata ang yakap ng magulang, yung physical. At hindi puro video call nga naman at nakikita ka. Iba pa rin talagang personal, magkakasama kayo. May bonding kayo ng personal. So kaya mga kaputol, pag-isipan nyo mabuti, higit sa lahat, pagdasal nyo, mabigyan kayo ng tamang wisdom. Lagi nyo unahin ng Panginoon para mabigyan kayo ng tamang wisdom at condition at lagi din kayong gagabay. So hanggang dito lang muna mga kaputol guys, ang ating vlog dahil napahaba ng aking nalita niya. Kung sa inyo, para sa inyo po ay may natutunan kayo, maraming salamat. Pakishare ng video para maraming makapanood. At huwag niyo rin po makakalimutan, subscribe na rin po sa aking YouTube channel, Kaputol Vlog. So, hanggang sa muli mga kaputol guys, hanggang sa muli ng aking vlog, Panginoon ko, signing out. Ciao. God bless.